So, kahapon nga po, pagkatapos ng aking klase hanggang 4, 'di nag-stay ako ng isang oras at dine-devise ko nga, sabi ko siya, "'Pag hindi pa niyo ako bibigyan ng lab number 5 ay kakaawa ang bata, eh, ako na." Ginawa ko nung 5 hours, pero hindi ko nung remaining parang nag-OT na ako kahapon para doon mapagplanuhang mabuti yoong para sa laboratory. Ngayon, ah, 'yan. So, ang goal po natin, sige share ko muna, pero hindi sabi ko nga sa inyo, ito yung aking tinatrabaho kahapon ay iko-continue ko na laang today para at mai-send ko po sa inyo. Ano, so ayan, paumpisa laang para alam ninyo yung purpose ng lab number 5 natin. Nasaan na siya? Lab number 5. Siya ba yung naka-present? Let me check. Okay, nakikita naman. So, sa lab number 5 natin, let me check if that is moving. Ang topic natin ay cognitive workload. Okay, cognitive workload po. So, ang goal po natin doon, sa experiment number 5 na iyan ay understand the importance of considering cognitive workload in design tasks and determine the impact of cognitive workload to the performance of the task. 'Di ba? Ayon doon sa ating discussion, kabilang na sa quiz, meron tayong tatlong component ang cognitive workload, yung ating tinatawag na intrinsic na siya ay task na may inherent na or task or lesson, anything that we need to learn or to pay attention to be able to grasp information or instruction so that we can give feedback or action. So, sadya na pong may likas na kahirapan yon. May simplicity, may complexity. Tapos, kapag pa nahaluan niya ng mga nakakahinder, noise man yan, unnecessary na information, cluttered na work area, pangit na environment, not so conducive, yun ang mga tinatawag nating extraneous. So, mangyayari dyan, maglilid to error, hindi makaka-focus, magkakaroon ng confusion, so, kaya exhaust na, hindi makapag-perform well ng task. So, ang dapat nating gawin ay dagdagan nating mabuti yung tinatawag nating germane na load. So, ngayon, gagawa tayo ng experiment. Ang COGLAB ay walang maganda na experiment for that, kaya magde-device na lang ako ng pwede nyong magamit or ma-execute. Previous years, meron po kaming ine-experiment na nagpi-print kami sa papasok sa loob ng klase. Ngayon lang naman ngayon lang na-experience na ang laboratory ay at home yun na ginagawa. Dati mga experiment natin, sa classroom po namin ginagawa. Eh dahil nga, yung presence ng ating co-club na matagalan yung duration at walang available na respondents dito, ay di ang nangyayari, nata-take home na yon. And then, balik ako, ang experiment po, dun sa cognitive workload before, kami, instructor, ako yung nag-devise ng experiment. Magpiprint ng kami ng mga puzzles, word puzzles. Tapos, yung estudyante, sabay-sabay, ako ang magko-conduct ng experiment, kaupo kayo sa classroom, magsasagot ng puzzle, tapos, after some period of time na hinahanap niyo yung mga word dun sa puzzle, i-stop ko kayo, may show doon sa screen na problem solving na math. Mga algebraic solution, ganyan. Tapos, kailangan nyo ma-solve yun. Pag naitama nyo, pag tama na, saka pa titingin ulit sa puzzle, ko-continue nyo yun. So, yung parang anong nangyayari, naguguluhan yung isip ng worker kung alin bang ipaprioritize niya. Kasi ang main task niya ay yung makapagsagot ng puzzle. Matapos lahat yung puzzle na yun. Pero siya ay may secondary task na kailangan niya pang mag-solve ng problem in different period of interval of time. So, ang gustong ipalabas doon, gaano kaming error, ilan lang yung naiitama, ano ang na-feel ng worker, noong nangyayari yung mga event na iyon. At ang common na feedback ay exhausted sila, wala na silang maitama, failure yung kanilang performance, gusto na nilang tumigil. So, may ganong manner. So, hindi natin ma-execute
yung activity na yun kasi wala kayo dito. Ano, walang schedule para ating ma-execute yun. Hindi rin available ang room as much as I wanted na ito na ulit at kabisado ko ng e-experiment. Punta na lang sila dito. Hindi na possible. So, ano po yung ating gagawin? So, balik ako dito sa... So, ganun pa rin po. So, ang gagawin nyo, method, sino yung subject. So, with regards to subject, pakinggan nyo pong mabuti, eri po ang inyong subject. Bali, ang experiment class, ang mangyayari, merong experiment ako na i-assign sa inyo sa loob ng CogLab. O, nasa method tayo ha. May experiment ako doon sa CogLab. At ako nga ay nag-restart. So, kailangan kong hanapin yung material at hindi ko po tanda. Um, okay, open ko lang po yung account natin sa para i-share ko din. Okay? So, methods po, hmm, okay, problem in reloading lang. Yan, okay na. Sabi ng Ma'am Lini, baka daw kaya nagkakaganon ay nag nagwiwik yung internet namin. Eh, not so sure. Palibhas, eh, pawala-wala eh. Yan. Okay, share po natin. MindTap. Okay, na-access nyo naman ang MindTap. So, pupunta po kayo. Ito po yung ating experiment. Ako nga, nakalimutan ko na. Check ko muna ha at hindi ko ma-sure kung alin. Pero ay napagkasunduan na namin ng ma'am kahapon na yun na lang. Yan. So, tandaan nyo po ang pangalan ng ating gagamitin kasi walang cognitive workload class na experiment dito sa loob ng CogLab. So, nag-device na lang ako, yung gagamitin nyo ay yung false memory. Okay? O, estimated 25 minutes, tapos, tingnan natin yung instruction. Ikaw dahil nakalagin na, makakakita ka ng rectangle below, make sure that you can see the full area. On each trial, a sequence of words will appear with each word presented for 1 second. After full sequence has been presented, a set of buttons will be shown, each labeled with a word. So, some of these words were on the list and some were not. Your task is to click or tap the button to indicate words were in the sequence. You may click or tap the button in any order. There's no way to connect mistakes, so be careful. The experiment includes 6 trials, and at the end of the experiment, you'll be asked if you want to see the data, answer the question, etc., etc. Okay, basahin na lang po ninyo. Kayo na may marunong nang gumamit na rin. Ano, so ganito po ang mangyayari. Bago ko sabihin yung pinaka-respondent, ano, try po natin. Sino sa inyo na habang nakatingin dito sa screen ay may nakikitang gray dots dito? Gray dots in between. Can you please, uh, send me icon on the screen? Sino ang nakakakita sa screen ng gray dots in between dito sa mga lines? Meron na na part yon ng ating perception, kahit wala. Hindi ko alam nag indicate ba yun ng tiredness o excuse me, baka effect lang talaga siya nung model, nung illustration. Ano, pero I'm seeing gray dots in between. So, ang gagawin natin, class, ito yung experiment. Ano po? So, let me perform ang experiment. Hindi ako magfo-focus ng sobra ha, kasi very occupied ang aking mind. Okay, start trial.
ready, boards, rough, coarse, sand. Hindi ko sure. Sharp. Oh, yun lang yung naalala ko at hindi ko alam kung tama yun. Okay? Next trial, 6 trials daw yun. Okay. Yun. So, yun ang aking nare-recall. Nakaka-follow ba kayo dun sa experiment? Sinabayan nyo ba ako ng pagpe-perform? So, ipe-perform po yun. Sino ang mag-perform? So, ang gagawin natin ay kukuha kayo ng tig-dadalawang respondent. Kada member, okay? Puwede po nating gawin na magkaibang station. Tigagalawa lang kayo, ano. So, hindi na tayo manghihiram ng data. Hiram ba ng data? Wait lang pala, tatanungin ko palang aking mga kasama, ano, tungkol doon. Pero, kada isa, kunwari ay si Maala, dalawang group each ang ide-define natin. Tapos, um, si Maala kukuha ng isang respondent dun sa isang group age. Tapos, yung isa pa, kunwari isang college at isang elementary. Example lang yun ha. So, ipapa-perform yung activity na yan. Pero, bigat ang duration nun ay 25 minutes. Okay? Every 5 minutes class, habang pine-perform niya yung activity na yan, ay magkakaroon tayo ng intervention, ay ng disruption. Kumbaga, nagsosob, ay tas nagsasaulo diyan, o start next trial na ganyan siya, no? Nagtatrial. Tapos, nagfa-flash yung mga words. O, flash. Tapos biglang, at that particular interval of time, kahit pa may nagfa-flash na words, aabalahin mo siya. Basta every interval of 5 minutes, bibigyan mo siya ng piece of paper na may nakasulat na any question na mathematical, simple lang. Kunwari, A plus BX is equal to 2, find B. Yung simple lang, para hindi sobrang tagal. Okay, tapos iso-solve niya, 'pag na-solve niya na at tama ito, babalik siya dito, and then kung ano yung abutan niya, isusundo niya. Anong ine-expect nating mangyayari, okay? Tawagin natin si, um, Alfonso. Alaysa, nandiyan ka ba? Yes You can use po. po. Palagay mo, anong mangyayari kung ikaw yung naka-subject sa experiment, may nagfa-flash diyan, ongoing activity, tas aabalahin ka, may ipapasagot sa'yo, 'pag natapos saka mo babalikan, anong mangyayari? Mawawala po sa isip ko yung nauna tapos parang hindi ko po alam kung paano magfo-focus ulit. Tapos ipa din ng malikdangan. Pagbalik mo dito, tinanong ka na kung ano yung mga word pagkatapos, di mo naman nakita. Gets ba? So, ang mangyayari, class, nakuha niyo yung point natin. So, gusto nating patunayan kung ano yung magiging epekto kapag ang isang tao ay mentally loaded. Ang main task niya ay are. Pero binibigyan mo siya ng secondary task. Di ba ganun din ang mga worker sa ating mga industry? May tinatrabaho, tatawagin ni supervisor, may ginagawa, may pang-abalang kung ano. So, dapat magbibigay ka lang ng second task kung kaya niya. Pero kung ongoing yung kanyang first task, pagkatapos bigla kang mag-i-interrupt, magfe-failure yung kanyang performance. So, yung idea muna yung binibigay ko sa inyo, de-devise ko yung lab mamaya, tapos di akin pong isasubmit sa inyo. Tapos, ang gagawin nga natin, hahanap kayo ng ano, ng respondent ninyo. So, para hindi mahirapan, ay tig-aano na lang, tig-gagalawa. Ano, isang person, isang estudyante, dalawang magkaibang age group, tapos ganun din, iko-contribute niya yung kanyang kagrupo. Sa bawat isang grupo, kung 5 kayo sa group, makukumpleto niyo yung set of 5,
at another set of 5 sa ibang age group. Tapos ang gagawin pala natin, maghihingian na lang ulit ng data. Ay, mapangit kasi pag ang inalis mo yung lima-lima lang. So, hihingi ulit kayo sa isang grupo para magiging tig-10 kada age group. Naiintindihan nyo ga po, class? Yung pag-gather ng data. Ay, halimbawa, ulit si Maala, kukuha ng isang college or isang adult at isang elementary. Ano, kaya lang class, ah, medyo magtatagal kasi kayo kasi may comparison yon. Ang una niyong ipapa-perform sa kanya ay yung diga yung person na yon, yung person na yon. Ang gagawin mo sa kanya muna is isa-subject mo siya sa experiment na siya ay naaabala. Yun muna, aabalahin mo. Kumbaga, okay, start that experiment every 5 minutes, abalahin mo. Tapos natapos yung experiment niya. Tapos i-conduct mo naman ang experiment sa ibang person. Okay, wag mong pagsusunodin. Baka, halimbawa, ako yung iyong experimenter. Tapos ako yung sinubject mo na ako yung ginulo mong utak ko. Masakit pa yung ulo ko, tapos ipapa-perform mo sa akin yung next na set, na uulitin yung experiment, pero hindi mo na ako aabalahin. Baka maapektuhan yung aking performance level. Gets nyo ga po? Pwedeng halimbawa, ngayong araw na to, gawin niya muna yung experiment na siya ay may abala. May pinasolve kayo. O, bukit naman, pa-perform mo ulit siya ng experiment yung hindi naman siya naabala para yung kanyang utak ay hindi nakorta, hindi tolero. Naintindihan nyo ba, 03? Ang gagawin? Yung kada person na sinelect nyo, 2 beses siyang mag-experiment. Yung isa, yung unang take niya ng experiment, bibigyan nyo siya ng every 5 minutes na sinosolve para ini-exhaust natin yung utak niya. Pangalawa, another time na hindi pagod yung utak niya, isa-subject mo ulit siya sa same experiment, pero wala na siyang magiging disruption or interruption. Clear ba 03? Uulitin ko, baka kasi tayo magpatanong-tanong, mabuting linawin natin ngayon. Ano, okay na ba? Baka mabagal lang yung ano-ano. Sabi ko wala pang nagre-react. So pero dalawa lang yung nakita ko nag-react, si Maala at si Kenery lang. Madami na nga tayong liban. O, alam na ba ng lahat? So gayon ha. Ah, so ulitin natin ang ating experiment ay false memory. Sino ang ating respondent? 2 age level. Okay? Tapos, so yung 2 age level na yung kada isang estudyante, tig-isa lang. Pero, yung dalawa niyang respondent na yon, tig 2 beses mag-experiment. Itong respondent 1, sa isang araw, mag experiment siya na siya'y inaabala habang pina-perform niya yung experiment na ang duration ay 25 minutes. After every 5 minutes, ay bibigyan mo siya ng isosolve. Pero class, ito-document niyo po yan ha. Huwag yung dayain ng experiment kasi hindi naman namin matitrace yan kung ginawa niyo. Pero what for na hindi mo ma-fulfill yung activity? Ano, maging patient lang po. Kaya nga konti lang yung respondent na kakailanganin natin. Ano, ah, gumagamit lang tayo ng factor kahit age man lang para at least laging yung meron kayong association na may mga factor na pwedeng makapag-affect pa bukod mismo doon sa task. Okay? O para hindi na kailanganin ng bawat isang person na magdadami ang kakailanganin niyang data at sobrang exhaustion na at maraming ginagawa din nga kayo, ang ating naging activity, nakikihingi na lang tayo sa other group. Tapos, yun na lang yung ating ina-analyze. Okay? So, ayan ang activity ha. False memory. Okay? Unshare ko muna po. Stop sharing this. And then, At yun nga palang pwede din magpasa yung mga, hindi pa nakakapagpasa ng, yung, yung reviewer
So, subject profile natin, so lalagyan ko mamaya, binanggit ko naman sa inyo. Materials and equipment natin, syempre yung ating COGLAB at yung ating materials, yung mga problems na ipapasolve sa kanila. Ay simple problem lang. So, kung anong problem ay tatanong ko muna sila kung kayo na ang aming papahanapin or magpo-provide kami, ha? Tapos, so discussion material, same pa din naman. And then, procedure. So, hindi na po yung experiment na yan. Result and discussion in the order of presentation of gathered data. Hindi na po kami maglalagay ng table para po kayo matuto mag-present ng inyong result. Then, data analysis together with graphs. Okay? And tables, figures, then discussion of result as you present the graph. You answer the question. Ano yung naging findings doon? Tapos, number two, how can we reduce cognitive overloading? And then your conclusion and recommendation separated. And your, of course, individual learning point for every person, references, and appendix. And that would be your lab number 5. Clear ga po? 03? Okay na. Okay, next naman po. Next naman. 9:13 time check. Okay? The next thing that we have to do is share naman natin yung ating final project ng usability. Ano? Share po natin. Ang submission date nito ay next week, day 7. Naka-hard copy. Journal. Um, pwede siyang parang scrapbook. Pwede ba nakalagay dito? Time, edit. Basta hard copy. I-submit niyo siya on May 7. On May 7. Yung pag-lang, bookings yun. Tapos, Yan. Para po sa ating final project class, so this is lab number 6 sa previous na years, ginawa lang po naming final project kasi nadagdagan ng mga intended learning outcome at SO. So, sa halip na magdagdag ng extra work, nilagay na lang namin na yung lab 6 ay final project na at same din naman ang pina-perform kasi yung lab 6 na yun, siya lang naman yung may ipinapagawang recommended na outcome. Yung recommendation nyo kasi, doon sa mga previous experiment, mga worded lang. Ito, mag-execute talaga kayo ng outcome. So, ano po ang final project, which is Lab 6 previously. So, title is usability. Ang goal po natin, so this last laboratory activity, which is considered as the final project, aims to meet the intended learning outcome. So, nilagay ko na po ito sa ating GCR. Perform ILO 1, perform laboratory activity, analyze, interpret data, derive meaningful information. So, ito naman class, yung mga past activity nyo, 1 and 2 ang minimeasure nun. Pero itong lab nyo, nadagdagan siya. Yung ILO 2, yung paggamit natin ng modern tool like Minitab, COGLAB, kung ano pa man, Excel. Sa ILO 3 naman, develop and solution. Hindi, develop solutions. Ano, dapat po ariwala. Edit ko na lang. Develop solution based on, so kung i-convert nyo, so pakitandaan are, erase nyo na lang po are ha. Develop solution based on findings of analytical evaluation of situation and engineering problems. And IL4, integrate the importance of social and national responsibility in development and proposal of solutions in the development and in proposing of the solution to engineering problems. Actually, uunahin nyo pong i-integrate yung social and national responsibility bago kayo mag-develop ng solution. So, dito po sa ating objective, understand the interaction between human and machine by conducting a simple usability test of a website. So, pag sinabi natin class na usability, parang dinedefine ba siya as satisfaction and friendliness of the interface. Katulad, ay bawa class yan, gumagamit ako
ng PDF copy ngayon ano. So for me, this is not so friendly kasi 'di ba before estudyante ko din kayo, nakakapagsulat ako ng maayos dito sa what do you call this, sa PDF copy. Pero ngayon class hindi ko alam kung ano ang gagamitin ko para makapag-write ako or nahihirapan ako actually na magsulat dito. Kaya mga material na ginagamit ko sa PowerPoint na ako ngayon, sa Word, sa Excel, pero dati lagi ako naka-PDF, dito ako nagre-write. So nung nagpa-reformat ako, nag-install ng bagong mga ano, hindi ko magamay at di ko malaman kung saan ba nalabas yung mga pen. Which is yung dati, mabilis ko siyang nakikita ko diyan sa screen. So para sa akin, hindi friendly ngayon yan. Di usable for me. Di ko malaman kung alin ang gagamitin kong tool para ma-execute ko yung mga gusto kong gawin. Okay? So impression ko yon sa bagong ano na yun. Anyway, number two, use modern engineering tool to perform usability tests and to analyze the data. Integrate the importance of social and national responsibility. So you have to consider ano ba yung impact doon sa user at saka doon sa kabuuan ng naka-umbrella sa user katulad ng kunwari students o so kung magaling yung students, paano ma-affect yung social? Paano magkakaroon ng impact sa buong community? Yung inyong mali-learn or mare-recommend na solution sa problem na mahahanap dyan sa ating activity. And then you have to recommend solution based on your findings and you create a usability report. So ano ba yung experiment na gagawin para makakreate ng usability report? So i-discuss ko po yung mga requirement ng pag-execute ng activity by discussing the usability report itself. This is the usability report. Ito na po yung inyong format. Diyan na po kayo magsusulat ng inyong sagot. Aalisin nyo lang po yung mga kulay red. So, the usability report. Okay? Can I see raise hand of everyone? Check ko lang how many people are with me pa, nakikinig pa. Do not put down your hands, ha? I-notes nyo po yung ano, yung ating i-discuss. Ano, tungkol sa usability report. And I hope na kung wala kayo dito, wag po akong inyong ligaligin na kung paano ba iyon. Ano, kasi kayo po ay nag-absent. Okay, so 25 lang out of 34. Ang dami nang liban pero 25 lang ang dito na active, na nakikipag-usap. Wag gagawin, wag ganon. 03, ha? Pag wag po kayo mag-appointment sa panahong may klase kayo sa ibang subject. Ano? So, practice some, ano po, discipline naman. And ano, courtesy sa inyong instructor. Okay. At sa subject, pahalagahan ang subject. Discuss na po natin. Background of the study. So, the primary objective of this study is to evaluate the usability of blank. Ano yung blank website? Pipili ka po ng website for your target market, which is, who is the target market? Example, everyone. So, ano po? Pare, pipili ka ng website ng Shein. Ano? Gusto mo mag-order sa Shein. Lalagay mo po, Shein, ang target market ay ang mga online shopper. Okay, paki-thumbs up naman kung nabigyan kita ng idea tungkol sa i-evaluate na usability o kaya naman usability ng kiosk doon sa McDo. Medyo mahirap lang, magpapaalam pa kayo. At least, pag yung mga website na pwede nyong ma-browse through your laptop, mas madali lang yon. Okay? Mag-o-order ka sa Jollibee. Mag-o-order ka, tatry mo, hindi mo talaga totoong o-orderin. Execute mo lang, i-add to cart mo, wag mo lang ilalagay yung, ano nga class, yung proceed na in-order mo. Pwede rin kung gutom ka. Ano, pero dahil ito yung experiment, hindi nyo po kinakailangang idiretso hanggang dulo yung activity. Kunwari, mag-order ka lang, magbabrowse, dapat pupunta kunwari sa dress, tapos pipili ng size, maglalagay ng quantity, pipili ng color, tapos ipuput mo sa cart, aalamin mo kung magkano, pero wag mong ipoproceed na o-orderin mo siya. Maliwanag po ba? I-attempt mo lang mag-order, pero hindi mo realistic
na i-order kung ordering ang gagawin. Clear 03? Ay, wag ipo-proceed at baka magastusan. Next. So, kung nakapili ka na po, the three aspect of usability, namely, effectiveness, efficiency, and satisfaction. Marami pong aspect yun. Nandoon sa discussion, mga memorability, learnability, etc. Okay? So, itong tatlong ito ang ating i-measure. Again, effectiveness, efficiency, satisfaction will be tested. Number one, to determine the effectiveness, titingnan natin yung error rate. Ano ba yung error rate? We will know later. Number two, determine the efficiency through time study of completion of task. And number three, to determine satisfaction through the score generated by the participant in an SUS questionnaire. So, yung 1 and 2, yun po ay quantitative kasi at saka objective dahil ipe-perform nila yung instruction ninyo, ano po kayo doon, mag-o-order kayo or mag-execute kayo ng task. Pwedeng website, may hinahanap ka na gusto mong i-enroll na subject or may ini-enquire ka sa Batangas State University na website, yon. So, pwede po yon. Tapos, yung number 3 naman, survey po yon, na pagkatapos niyang magsagot doon sa website, ay magsasagot siya ng survey kung ano yung naramdaman niya tungkol dun sa ginawa niyang activity doon sa website na yon. Ano ang naging impression niya dun sa website na yon. So, the participants will be divided into two groups. Group 1, novices. Pag sinabing novices, baguhan, newbie, wala pang karanasan. Ano, never pang nakapasok doon sa website na yon. Bawa, pumili ka ng respondent, nanay mo yon, pagkatapos sabi mo pumunta ka doon, ang gawin mo ay bibigyan mo siyang instruction, ililista mo sa papel, o dapat pumunta ka sa Jollibee website, i-click mo. Tapos, pag napunta ka doon sa Jollibee website, orderin mo 'to, one-piece chicken meal with drinks. Yung drinks palitan mo ng Sprite, tapos gawin mo siyang large. Tapos mag-add ka ng french fries. Sunod, orderin mo 'to, ganito-ganito yung order. So, bibigyan mo lang siya ng papel kung ano yung gagawin niyang order, tapos huwag mo siyang tuturuan kung alin ang i-click niya. So, dapat ang inyo pong kukuning respondent ay marunong gumamit ng computer, marunong bumasa. Naintindihan niya ga? Ang isang grupo ay baguhan, never pang nakapasok sa website na yon kahit kailanman. Maliwanag ba 03? Okay, sunod. Alin naman po yung expert? Yung expert ay hahanapin ninyo yung mga person na nakatry ng maggamit niyang platform na iyan, ng website na iyan, kahit isang beses lang. Ay, kunwari, Shein nga yun. So, hanap ko ng respondent, never pang nakapunta siya Shein. At hahanap ko ng isang respondent pa na marunong naman at nakabili na dun sa Shein o kahit Shopee, kahit saan, Lazada, o kung ano mang platform or kung ano mang website ang gusto nyong papuntahan. Okay? Kahit yun ay hindi ordering, kahit ano, kahit school, ano po, yan. Sunod, ah, ano yan? Okay? And the expert who have used the system at least once. Each participant will be given the same three tasks on the same experimental setup. So, wag po kayo mag-experiment na kayo kagulong-kagulo, nagtatawanan. Oo, hindi namin kayo monitor pero alam nyo, hindi magiging beneficial po sa inyo kung kayo pa yung nag-experiment na hindi nyo sineseryoso. So kayo yung naging estudyante ko previously hindi pala, yung dati, pag tinanong nyo yung fourth year kung paano kami mag-experiment sa IELab, ano po, walang naimik doon, para kaming anong pelikula yon? Alas, yung kapag umimik kayo kinakain ng monster, familiar kayo? Anong movie yon? Yung silent yung place?
kung alam nyo. Yung ganyan, as in tahimik talaga sila. Yun, a quiet place, correct. Yan. Nag-experiment din sa lab, sinasaway, hindi namin pinapadaanan sa mga tao yung laboratory. Kailangan na yung nakafocus. Kahit yung mga estudyante hindi naimik. Hindi nag-iimikan. Kasi kung maingay, di maaabala yung yung cognition. So dapat i-perform niyo ito ng maayos. Ang goal ay hindi para kayo makasubmit lamang. Ang goal ay para magkaroon kayo ng real na experience noong ipe-perform na task. So, okay na ga tayo, pipili ng website at ang respondent ay newbie at novice. Parang tigagatlo ata yan, class, kung hindi ako nagkakamali. Tignan natin sa padulo, kung ilan. So, kung sakali na namang 3 or 5 yan, pagpalagay natin, ay di ang mangyayari diyan, tigigisa pa rin kayo. Pero mas magandang i-perform yung activity na kayo magkakasama. At ang respondent nyo ay ready na. Kasi halimbawa, si Gerald magpe-perform sa kanila, kagroup nyo si Matthew magpe-perform sa kanila, may iba yung manner of instruction, iba yung way ng execution. So, dapat po, ang gawin nyo diyan ay nasa sa isang area lamang po kayo. Okay lang din naman halimbawa class na bawa din sa school, kayo mag-execute, makiusap na kayo sa pwedeng pakausapan. Na mga respondent, may mag-give kayo din ng faculty kung gusto ninyo o kung sino man. So pwede ko ba kayong interest? O kung di yan man sa inyo nyo gagawin, o sa isang area na titipunin nyo yung respondent nyo, dapat po kayo magkakasama, hindi sharing. So, i-document nyo po yung inyong activity na kayo ay in one place. Nagigets nyo yung point na hindi pwedeng si Gerald ay nag-experiment ng kanya, si Matthew ay kanya, si Pia ay kanya, tapos pinagsama-sama ninyo. Magkakaibang execution of work na po yun. Very erroneous ang inyong data. Nauunawaan ba 03? Yan naman ay wala ng age group. Kaya pwede niyong liligawin sa school. Ang mahalaga diyan, marunong gumamit ng computer at marunong bumasa, nakakapag-internet. Kung hagipin nyo ga ay fourth year, makausap sa first year, tatanungin nyo lang yung estudyante, ikaw gay nakapasok na din sa Jollibee. Hindi pa ay siya, pausap na sa iyo. Ikaw ga din naman. Okay? So, dapat po ay in the same place at sabay-sabay nyong as a group i-execute yung task. Okay, next po. Ano yung task? Okay, under methodology, the 3 tasks that a participant need to complete were common tasks that a customer usually do in a website. Ari po ay example lamang. So, depende kung anong website ang inyong pupuntahan, maggawa po kayo ng sarili nyong task. Shown in Table 1 are the instructions for each task as well as the expected minimum number of mouse click need to accomplish it. Example, ang task 1 ko po, ang akin palang website na pupuntahan ay Jollibee. So, doon sa website ng Jollibee, under, hindi yung Jollibee delivery, pwede rin, o pwedeng Food Panda. Pero kung Jollibee ang gagawin mo, mas okay siguro, kung mag-order ka sa Jollibee, mas maganda na yung website ng Jollibee. Kung order ka sa McDo, wag kang mag-Grab, wag kang mag-Food Panda. Sa mismong website ka nung provider. So, pupunta ako sa Jollibee website. Okay? Tapos, maglalagay ka ng sariling task. Kunwari, ang section number 1, kailangan ko maka-order ng kiddie meal. Jolly Kiddie Meal. Order ako ng kiddie meal. Tapos yung kiddie meal na yon ay ah, meron dapat siyang burger lang. Burger at toy. Tapos yung toy, napipiliin is yung kayo ang maglagay. Hindi ko alam kung anong promo nila ngayon sa toy. Kunwari class A, ang mga toy nila yung ngayon ay tungkol sa sa mga character nila. So, ang i-orderin mo ay si Popo. Bumili ka ng burger na may kasamang drinks, kiddie meal yun, tapos ang pipiliin mong toy ay si Popo. Tapos, kayo muna, as experiment, as group, ang magta-try. Experiment nyo yun. Try natin ha. Never, nakapasok na ba ako kay Jollibee? Hindi pa. Okay, try natin class na.
Jollibee delivery. Yung hindi food panda. Okay, share ko po yung aking screen, 9:32 time check. Yan, pumasok tayo sa loob ni Jollibee. Tapos, babasa. Kunwari ako, novice ako dyan class, di pa ako nagpasok dito using laptop. O, order ako. Ang utos niyo sa akin, umorder ako ng kiddie meal. Try natin kung makaka-order ako. So, ano na yon? Isang click. Bibilangin mo yung click. Yung una kong click class, hindi pa yung kasali. Siguro pwede nyo siyang i-record or dapat yung pag-order ay dito mo na sisimulan. Okay? Kailangan ko mag-order ng kiddie meal. Bibilangin nyo yun muna. Nasaan kaya yung kiddie meal? So, nandyan na ako sa loob. Kailangan kong bumili ng kiddie meal. Saan ko makikita yon? Bestseller. View full menu. 1. Pwede mo din naman from the top pala yun, class. Ano, laging from the top. So, nakadalawa ng click. Yun ay standard pa ha. Una, kinlik mo yung new order. Pangalawa, full menu. May kiddie meal ka pala din. Baka naman wala. O yun, kiddie meal. Pangatlo. Tapos, order ako. 3 click ko na ng burger. Sabi ko yung burger. Okay, burger. Tapos, ang burger ko ay may with drink. O, continue. Ilan na class? Palima na ba? Delivery. Confirm. Bibilangin yung click ha. Allow to access your location. Okay. Allow visiting this time lang. Okay. Nasa school ako. At ko enter ang address. Use my current location. Ano ba ito? Nasaan ako? Bakit Jade Street? Hindi ko alam. Basta, nandyan ako. Kumintang. Oh, okay. Confirm. Bibilangin nyo po yun ha. Pwede naman po nang gawin nyo, iset nyo na yung location. Tapos, continue para mag-order na lang. Ay, ayaw magpa-order. Mas maganda ma-set nyo na. Tingnan natin class kung chicken na lang. Kasi hindi daw ko na-order yung kiddie meal. So, parang back from the top, super meal na lang yung o-orderin ko. Tapos, super meal, kunwari, are. So, yung task, ililista nyo yung gagawin. O-order ako ng 1-piece chicken joy with regular fries and half jolly spaghetti. Tapos, i-change nyo yung drink. Yung i-alter nyo ng bahagya. Tapos, bibilangin nyo yung number ng clicks na kailangang magawa para ma-execute yung pag-order. O, tapos, ayan. Choose your flavor. O, original. Check. O, pwede mong sabihin na ilagay mo sa spicy. O, nilagay na. Isang click. Continue ako. Tapos, choose your side. Go medium. Ilagay mo sa instruction na dapat gagawin yung medium. Continue ulit. Drink. Gawin kong large. Okay, gagawin ko siyang large. Tapos, gagawin ko siyang Coke Zero. Example, sa instruction nakasulat na yun. Yun yung sinatawag na task. And then, anong ginawa ko? Hindi ako mag-a-add ng kung ano man. Tapos,
i-check out yung mga natural disasters dito, eclipse, may second task, mag-o-order ulit. So, pwede mong i-proceed to checking out. Tapos, yan. Pwede nang tigil hanggang doon. Okay, wag mo nang i-proceed pa. So, ikaw, isa-set mo muna yon, ikaw muna ang gagawa as a group, ililista nyo kung ano yung mga task. Bakit kasi hindi nag-show sa inyo? Ala, may nag-notify ka. Bakit class hindi nag-notify sa inyo? Ulitin ko, ako yung nag-demo ng pag-order pero parang hindi nangyari. Ibang site ata na buksan ko. Ulitin ko po yung aking pinerforma. Hindi nyo naman isasabi sa akin. Hmm, nagkiklik kasi ako class. Ha? Lumilipat kasi yung ano. Lumilipat class yung yan. Kasalanan po. So, nandyan na ako, diga? Tapos, magkakalagay ako ng start new order. Nakikita nyo na ga. Yan. Start new order. Tapos, ito kunwari yung o-orderin ko. Ilalagay nyo yun sa instruction. Tapos, hindi daw mashed potato lang ba with drink or wala? With ang gusto ko. Yan. Continue. Bibilangin nyo yung click, confirm. Allow yung access. Sige. Allow this time. Pero itong dapat yung address, naka-pre-program na para mag-order na lang yung yung inyong respondent. Dapat ay nakaset na siya for ordering na lang. Dun sa place kung saan nyo kinokonduct yung activity. Okay. So, para class, pag nag-umpisa siya mag-order, hindi nadadaan dyan sa mga local location. Ano po? Sabi nga sa inyo, first time ako nag-visit din sa site. Nasa Alangilan pa naman ako. Tapos, kaya, na-require niya ako ng ganong info. Iutos nyo kunwari dapat nyo spicy, tapos continue. Bibilangin nyo ilang pindot lahat yung nakreate. Tapos, ang gusto ko, naka-large pero Coke Zero. Dalawang click yung pangatlo. Tapos, pwede din sabihin mo, magdagdag ka ng isang cookies and cream sundae plus 1. Next. Tapos, no item. Next. So, dapat, ang ititiyak na ninyo na yung inyong kinreate ay available para bago magsimula yung experiment, walang ma-encounter na ganang katulad ng na-encounter ko. Tapos, proceed to check out. Tapos na yun. Wag mo nang idiretso. So, ulitin ko po, ang dapat mong gawin ay, kayo muna na magkakagrupo, ililista nyo na ano yung task na sunod-sunod na gagawin. Pagkatapos, bibilangin nyo ilang click hanggang doon sa proceed to check out. Tapos, yung iyong respondent, sasabihin mo sa kanya, pumasok ka dyan sa Jollibee website, orderin mo to. Nakalista lamang yung mga o-orderin niya. Pero hindi mo ituturo sa kanya kung paano makarating doon. So, ang mangyayari, bibilangin nyo kung ilang click. Kunwari, ang standard number click bago hanggang makaproceed dun sa checkout ay 15. Ilang click ang nagawa niya para successfully na-correct yung order niya at nagpunta siya sa checkout. Kunwari, 20 yung nagawa niyang click para makarating siya doon, di may mistake siyang 5. Gets nyo ga po? 03, pwede magtanong. Naiintindihan ga? Ako'y naiinip doon sa mga signal kayo. Mag-yes na lang kayo or mag-no para mas alam ko. Kayo maririnig ko naman kayo. Kayo naiintindihan ga 03? Can I hear your yes or no? Yes po. Yes po, Yes. ma'am. Yes po, ma'am. Yan. Gayon. Uulitin natin. Gagawa kayo ng standard na flow ninyo para mabilang nyo yung standard number ng click. Tapos uutusan nyo yung respondent nyo na hindi pa nakaranas kahit kailanman ng mag-order doon at yung isa na may nakatry na.
na mag-order doon. Ay, paano kung hindi pa naka-try? Ay, di ang gawin ninyo, ikutsabahin nyo na, "O, garne, pumunta ka diyan, mag-order ka nga, tuturuan kita." O, tinuruan mo na. Pagkatapos yung sunod niya na 'pag pina-order mo siya, ibang ibang menu naman ang ipa-order mo sa kanya, familiar na siya sa interface. Gets? Baka kasi wala kayong matagpuang nakagamit na yung website niyo, eh, di gawin niyo, turuan niyo na muna para siya ay second time nang gagamit, hindi na siya novice. Okey po ba, naiintindihan class? Baka kasi ang maging constraint niyo, "Ay ma'am, hindi pa daw po nakagamit, wala kami matagpuan." Ay, gamitin niyo na nang siya ay may experience na. Okey ba? Uy, 03, 9:42 na. Ay, mahaba pa ari. Kailangan nating maitapos ngayon. Si Kenry lang naman ang nasagot eh. Si Iyay din pala. Ay, sunod. Balik ako dun sa aking ipine-present. Nasaan ka? Ari. Aha. Inyong unawaing mabuti ha. Yung presentation. Tapos, so task number 1, ang ilalagay mo dito ay order 1-piece chicken meal, 1-piece chicken meal with rice and large drink plus medium fries and a sundae. O, tapos, ang expected minimum click ninyo, wag niyo sasabihin dun sa inyong respondent, kayo maglalagay din eh, 15 click. O, ano pa yung sunod na mong pina-order? Ilang click? Ano pa yung isa pang pina-order mo? Ilang click? O, 3 task po ang ipapagawa. Kaya medyo mahaba rin po itong activity na to. After po noon, so yun po yung task. Kaya pag nag-select ng participant, conduct the experiment word a total of 6 participants. 3 novices and that have not experienced that website and 3 din na naka-experience na o 3 na lamang ha. Hindi na tig-iisa kada member. So, hahanap lang kayo ng 6. Kayang-kaya nyo yung execute din sa school. The participants chosen are blank. O, i-indicate nyo, sabi, who are the participants, si sample report as guide. Titingnan natin. May sample ba ako na ilalagay? Iba-browse ko lang mabilisan at hindi ko po kayo bibigyan kasi hindi kayo matututong gumawa ng inyo pag gayon. Lahat ng aking estudyante hindi ko din binigyan. According to Becker, 2004, this is to remove possible error committed in the age gap, mainly factors, vision, cognition, motor, and web design. So, pwede namang piliin nyo yung mga students na lang. Ay, kapwa nyo IE dito. Lalagay nyo yung inyong profile, okay, anong pangalan niya, anong age, tapos i-describe mo siya. Okay, yan. Sunod, aparatos, ano ang gagamitin ninyo para ma-perform yung activity. Kailangan nyo class na i-capture yung tao na nagpe-perform at yung interface kung paano siya kung paano yung interface or yung travel ng click. Makikita nyo naman dito later at bibigyan ko kayo ng suggestion. At mas matalino naman, mas mahilig sa social media class o sa paggamit ng devices, tingin ko mas mahusay kayo sa akin. Alam niyo ang mga pwedeng gamitin na tool para mag-screen capture. So, procedure, yan, in random order, all 6 participants will be asked to perform the activity doon sa chosen website. And then, step 2, kapag na-finish na yung performance ng activity, the participant will be answering a 10 survey Likert. Pag hindi gumana, try natin. Connect. Inability daw. Pag hindi gumana yung mga nakalagay kong link, kayo ay mag-Google search na lamang ng SUS questionnaire. Pero nilagay ko naman dito sa dulo yun. Tapos sa summarize yung data, aalamin nyo, una ay ang observation during task. Dapat tutok kayo doon. Ano yung mga minor, medium, at severe? So, yung mga minor, show ka na example. Observe nyo siya, kunwari, severe, nag-walk out na. Sana hindi may mag-walk out. Yung mga minor, napapailig na ganyan, siguro, nagpa-frown, yan, ang mga possible reaction, papasaltik, at
titingnan niyo yung reaction niya na malalaman niyo kung siya ay masaya ba, o naiiyamot do'n sa interface kasi hindi friendly, hindi niya masundan, hindi siya maka-order ng tama. Minsan kasi 'pag hindi friendly yung interface, gusto mo mag-order, sabi mo, "Hala, mahirap, hindi na nga ako o-order." Sino ang naka-experience na ng gayon? Tinamad na. Ayoko nang i-push through kay naguguluhan din sa website, kahirap-hirap ng gawin yung activity. Okay, can we see? Thumbs up? Ako yun. O, nalungkot na lang. O, nalungkot. Sinong nag-give up na, ala, ako minsan class, kahirap naman wala ka din akong ordering, hindi ko makita yung gusto kong i-add. Ay, wag na. Sa iba na lang ako o-order. Ibang website na. McDo na ako. Ayoko na Jollibee. Yan. Tiga, hahanapin nyo ngayon yung mga ganong pangyayari. Isusulat nyo siya dyan. Okay? Sunod po, ay ilalagay nyo na dito yung mga data, yung error rate. Okay, number ng participant, yung participant 1, ilang click yung nagawa niya. Kunwari, ang na-click na gawa niya 25, ay ang expected ay 15. Ilan ang error nilang na-commit? O, di ari may error na 10. Yung mga raw data class ng na-collection nyo sa appendix nyo na ilalagay. So, dito, yung mga computation na lang ng total number of error committed, yung error rate pala siya. So, ulitin ko, di ba, dun sa simula ng table kanina, naka-indicate ilang click ang dapat magawa niya para ma-execute nyo yung task. 15. Yung participant 1, ilang click bago siya naging successful? 20. So, ilan ang error niya? 5. Isusulat mo dito, 5. Ganon din sa ibang cell. Ilan yung total number ng error? Ia-add mo. 5 kay participant 1, 3 kay 2, 8 na yon, 7 kay 3. 15 ang error mo. Ilan ang total ng expected click per task? Ay, syempre, ari class, multiplied by 3 na. 15 times, kunwari, ano nga ang sagot din eh? Number ng error ay 15, tapos number ng expected click per task ay 15 times 3, 45. So, sa 45 clicks, ang na-error ay 15. Oh, di 1/3. Ang error rate mo ay 1/3. Okay? Ari din naman sa group ng experts, same lang din. O magdi-discuss. Doon naman class ay itatime mo naman gaano katagal. So, ipapractice mo muna as a group. Yung walang error, very confident, mag-o-order. Yung 15 clicks na na-execute mo, walang delay-delay yun. So, continuous operation, 3 minutes lang pala, ma-o-order ko na yon. So, dapat meron ka ding standard time. Tapos, itong si participant 1 mo, na matagal dahil baguhan, ngayon pa lang nakarating kay Jollibee website, nagtagal siya ng 7 minutes bago naka-order kasi hindi siya familiar. Anong standard time? 3 minutes lang sa marunong na. Okay? Tapos, 7 niya nagawa. So, medyo matagal ang kanyang task time. So, syempre, malalaman natin, baka ina-expect natin, baka lang, siguro yung expert group, yung nakatry na ng kahit isang beses, mas mabilis na maka-order kaysa sa dun sa babago pa lang nakapasok ng website na yun. Agree ka kayo na baka ganun ang mangyayari or ganun yung ina-expect nyo mangyari? 10 minutes na lang po ako. Okay ga tayo? Naiintindihan nyo ga? Sa task time siguro, mas matagal yung hindi pa nakatry. At yung nakatry naman may na siya, may familiarity, mas mabilis na yan. Okay. Next po, satisfaction through the survey, the score generated. So, nasa inyong SUS ari po. So, magpiprint na kayo ahead, class, itong page na ito. So, ilan lahat yon? 6. 6 po na gardening questionnaire right after na makapag-perform siya ng experiment, papasagutin. Sabi ngayon, nakatry ka na, pakisagutan nga. Kunwari ako yon, I think that I would like to use this system frequently. O di, sasagutan niya kung siya ipayag baga. Number of participants who answered 1. Ari pala yung summary na plus. Ilang participant, doon sa 3 mong participant ang sumagot ng 1. Isa-summarize? Kunwari, yung 3 mong participant na novice ay
Sabi niya, siguro gagamitin ko 'tong madalas. Tapos, ang sanagot niya ay 3. Ay di ang ilalagay mo 0 sa nag-answer ng 1, 0 sa 2, at lahat sila ay nagsagot ng 3, sa 3 doon, 0 sa 4, 0 sa 5. Ano, ari pala yung summary na. Ayan. Tapos, gayon din naman sa expert, ilan ang nagsagot. Tapos, ah, lalagyan nyo are ng SUS. May guide naman, babasahin nyo yung mga naka-red. Discuss the problem identified. Ito ay mahalaga. Class. Ito ay kasama sa rubric ng checking. Kasi ito ay nakaparallel sa ILO. ILO number 4 are. Ano yung problem na na-identify mo? Ano yung impact dun sa user? Bawa, ako'y iritado, ako'y confused. Kung ako'y ganyan, ire-reflect mo sa mas kalahatan. Paano kung ang lahat ay ganun ang nararamdaman? Anong impact nito sa user? Kung ang ating mga interfaces ay hindi usable, ano ang impact niyan? Tapos may mga kung sino pang ibang gagamit, hindi rin sila matuwa. And then you have to recommend. Sa recommendation ng improvement class, merong naku, dapat ang color ibahin. Ano, kasi kung ganito yung choices, dati, ito yung dating itsura, pag ganito, tingin ko, ito na lang. So, paano kayo, kung kaya nyo magbuo ng simpleng website, mas okay. Kung hindi naman kaya, edi crop by picture, tapos mag-create ng simulated na website para lang maipakita ninyo yung gusto nyong maging bagong layout ng interface. Naiintindihan niya ga? Kailangan magkaroon ng improvement yung mula sa dati para hindi na makakommit novice man o expert, mas madali nilang ma-navigate yung interfaces. Paano mas madaling maka-order? Naiintindihan, 03, merong recommendation. May layout na mangyayari. I-improve nyo yung site. Hindi naman kailangan gumagana. Kahit yun ay simulated, basta may maidi-discuss na screenshot ng picture. Kung may marunong mag-create ng website, edi pwede rin na doon kayo mag-screenshot. Wag mo namang gagastos para pa magpagawa. Hindi naman kailangan yun. So, ang recommendation na to ay by word, sasabihin nyo part by part. Pagkatapos, ipapakita nyo mismo yung changes. Ari yung dati, ito yung ngayon. Ganito na yung itsura niya. Okay? Tapos, again, bibliography, appendices, nakalimutan ko. Kailangan nyo pong maglagay ng learning point for each member. Tapos, ari po yung papasagutan na Likert na SUS. I think I would like to use this system frequently. 3 ang sagot. So, yun yung sasabi na ilan doon sa iyong respondent ang sumagot ng 1, 2, or 3. Okay? Last pages naman na. Tapos, ito yung how to calculate lang sa page 50. Para mag-come up ka sa usability score. Naka-upload na po yan. Yung 5 na lamang po ang aking gagawin. So, 9:55 na po.